Buksan niyo po ang inyong pong mga Biblia in Ephesians chapter 3. In Ephesians chapter 3, now ang book of Ephesians po, alam natin po na meron siyang doctrinal content at meron din siyang practical application. At yung Ephesians 3 na ating pong pinag-aaralan, ito po yung huling section ng doctrinal content ng book of Ephesians. Alam natin po na ito pong chapter 3, in chapter 2, ipinakita po ni Pablo sa huling bahagi po ng chapter 2 na sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang mga Gentiles ay hindi nahiwalay katulad ng akala ng mga Hudyo. Ang Gentiles at ang mga Hudyo ay iisa na sa isang katawan, which refer to the local church in Ephesus, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Kristo. And sa chapter 3, which we saw last week, nakita natin ano yung mystery. Pinakita dito ni Pablo in Ephesians 3 verse 6, yung mystery na ang mga Gentiles pala ay magiging kapong tagapagmana. Na ang mga Gentiles pala kasama ang mga Hudyo ay magiging bahagi ng isang katawan, which refer to the local church at Ephesus. At ang mga Gentiles pala ay magiging partakers ng pangako ng Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At yun ang hindi alam ng previous ages, ng Old Testament. Hindi nila alam yun. At dito ipinakita ni Pablo na yung mystery na ito na nireveal ng Diyos sa kanya, siya ay ginawang tagapaglingkod or siya ay ginawang minister. Kaya ang sabi ni Paul in Ephesians 3 verse 7, whereof, because of that mystery, I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we're praying, Ama, sa umagang ito, bigyan niyo kami, Ama, ng tulong na maunawaan po ang Ephesians chapter 3. Tulungan niyo kami na makita ang biyaya po na ibinibigay po ninyo sa paglilingkuran po namin. At tulungan niyo po kami, Ama, na magpatuloy na maglingkod sa inyo. At tulungan niyo din po kami, Ama, na makita ang kahalagahan po ng local church sa aming pong panahon. We pray na bigyan niyo kami ng tulong at paunawa sa umagang ito. Habagan niyo kami at tulungan. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang book of Ephesians po, isinulat po ito ni Pablo sa mga mananampalataya sa Ephesus, church member ng Ephesus, habang siya po ay nakakulong sa Rome. Sa Acts 28 po, makikita po ninyo si Paul ay nakakulong sa Rome, yung panahon po na aapi na siya kay Emperor Caesar, sa Emperor. At dito, habang si Paul ay nakakulong, isang reaksyon ng mga taga-Ephesus, mga church members sa Ephesus, ay nagkaroon sila ng panghihina. Nalungkot sila dahil yung missionary nila ay nakulong. Pero dito ipinakita ni Pablo na siya, in Ephesians 3:1, na siya ay preso, siya ay nakakulong dahilan sa ginagawa niyang ministry para sa mga Gentiles. Sabi ni Paul in Ephesians 3:1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Ang sinasabi naman dito ni Pablo, ako ay nakakulong dito, hindi ako nakakulong dahil ako ay gumawa ng masama. Hindi ako nakakulong dito dahil ako ay mayroong krimen na nagawa. Nakakulong ako dito at resinto ako, preso ako ng ating Panginoong Kristo. Ang ibig sabihin nun, dahilan sa commission ng Panginoon kay Pablo, kaya siya nagsasuffer ngayon sa kulungan. At dito, ang naging reaksyon ng mga mananampalataya sa Ephesus, nalulungkot sila. Kahit tayo mismo, kahit yung minister o yung missionary, halimbawa, ay babalitaan natin makulong dahil nagpapatuloy siya sa Panginoon, we will be sorrowful as well. At yun ang nangyari sa mga taga-Ephesus, na nalungkot sila dahil yung missionary nila ay nakulong. Pero dito, in Ephesians 3, ipinakita ni Pablo na kaya ako nakakulong ay dahil sa benepisyo ninyo. Sabi ni Paul in Ephesians 3:1, for you Gentiles. Kaya ako nakakulong dito dahil ginagawa ko ang inutos sa akin ng Panginoon na mangaral ng Ebanghelyo at ipakita yung misteryo na ang mga Gentiles ay magiging kasama ng plano ng Panginoon. In order to encourage the Ephesians church member, pinakita dito ni Pablo yung kanyang ministry. Kaya nga today,
Pag-aaralan po natin yung Ephesians 3:7-13 na ito'y naglalaman ng continuation ng kanyang description ng kanyang ministry, pero dito hinighlight ni Pablo na yung kanyang paglilingkuran sa Panginoon ay resulta lamang ng biyaya ng Diyos. Titingnan natin today yung biyaya ng Diyos, yung God's grace, at yung ministry ni Pablo. Kung paano si Pablo ay nakapaglilingkod dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yung biyaya po na ito ng Diyos, ito po yung nagtutulak sa kanya or kindness or favor ng Diyos, kaya siya nakapaglilingkod sa Panginoon. At yun titingnan natin. In verse 7, sabi dito ni Pablo, whereof I was made a minister. After explaining the mystery of Christ in Ephesians 3:1-7, after niya ipakita yung mystery of Christ, binanggit dito ni Pablo na siya ay naging minister ng mystery na ito. At dito in-expound ni Pablo that itong ministry na ibinigay ng Diyos sa kanya, ito ay according to the gift of the grace of God. Sabi ni Paul in verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me. Na yung aking pagiging lingkod, yung aking pagiging servant ng Panginoon, ito'y ayon lamang sa regalo ng biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa akin. At dito, the word minister, kinilain dito ni Pablo na siya'y naging minister ng Panginoon, and the word minister in Greek, it's diakonos in Greek. It means the one who execute the commands of another or a servant. Pag sinabing minister, siya yung sumusunod sa inutos sa kanya. And that is a minister. Kung merong utos at kanyang ginagawa, ang tawag doon ay minister. Pwede din po natin, ang synonym din po ng minister dito ay servant. Kung paano yung master, kapag may inutos sa servant, ay susundin niya, that is a minister. At dito, in-acknowledge ni Paul na siya ay ginawang minister ng Panginoon. Ano yung minister ni Pablo? Ano yung command sa kanya dito? Makikita natin later on. In relation sa mystery na ang mga Gentiles ay magiging kabahagi ng plano ng Diyos, sinabi ni Pablo, ako ay naging minister ng mystery na yon, ng kalooban ng Diyos na ang mga Gentiles ay magiging kabahagi ng plano ng Diyos, at doon ako ginawang minister ng Panginoon. At sabi ni Pablo, ito'y ayon lamang sa biyaya ng Diyos or grace of God, gift of the grace of God. Yung grace po dito na tinutukoy, yung grace po, ito po yung pabor. Ito po yung kabutihan ng Diyos na ibinibigay ng Diyos sa sinuman. Kung halimbawa, tayo iniligtas ng Diyos. Sabi ni Pablo in Ephesians 2, na yung ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin ito yung pabor or favor or kindness, kabutihan ng Diyos na ibinibigay ng Diyos sa atin. In the context, yung pagiging minister ni Pablo, yun pala, in-acknowledge ni Pablo na yun ay pabor ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, hindi niya deserving na maglingkod sa Panginoon, pero yun ay kabutihan ng Diyos na ipinataw sa kanya. Na gawing minister ng mystery, that ng mystery of the Gentiles, that the Gentiles will be part of the will of God, yun ay pabor, in-acknowledge ni Paul. At tinawag ni Pablo ito na regalo ng biyaya. Para siyang tawag doon, ano yung ibig sabihin kapag dalawang salita na inulit mo? Parang double word ang ginamit dito ni Pablo dahil yung gift and grace ay parang magka-synonym siya. Pero in order to highlight the grace of God, tinawag ni Pablo, gift of the grace of God given unto me. In-acknowledge ni Pablo na ang Diyos ay mabuti sa kanya, kaya siya ginawang minister ng Panginoon. In application sa ating mga Kristiyano, hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo nakapaglilingkod sa Panginoon. Dahil I'll tell you, wala pong isa sa atin ang karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. That's reality. That's the fact. Na ikaw at ako, we don't deserve na maglingkod sa Diyos. I don't deserve to stand before you right now. Pero ang realidad, ang Diyos ay mabiyaya at biniyayaan tayo na kaya tayo nakapaglilingkod. We cannot boast na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. At dito si Pablo, in-acknowledge niya
Ginawa akong minister ng Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos. Ito'y kabutihan ng Diyos kasi hindi ko deserve ito. Ano pa? Sabi din ni Paul in verse 7 na yung kanyang ministry is by the effectual working of God's power. Ang ibig sabihin po noon na yung praise na effectual working of His power, ang ibig sabihin po noon ay effectual working or operation of God's power or ability. Ibig sabihin, yung source ng ability, kaya siya nakapaglilingkod ay ayon at nagbibigay ayon ay sa pamamagitan rather ng epektibong pagkilos ng Diyos. Imagine niyo, in-acknowledge ni Paul na nakapaglilingkod siya, yes, ito'y biyaya ng Diyos, pero merong source of power na nagbibigay sa kanyang paglilingkod. Na yung source of power is from the effectual operation of God's ability. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung buhay ni Pablo, kaya lang pala nagawa ni Pablo na maglingkod sa Panginoon, magtayo ng maraming simbahan, ma-endure yung suffering, maging witness sa maraming tao, yung pala ay ayon lamang at sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos kay Pablo. Now, in application, kung titingnan natin, in application sa ating paglilingkod in our time, lagi natin titingnan at tatandaan na kung tayo ay kikilos sa ministry, kailangan nating iasa ang ating paglilingkod sa effectual working ng Diyos. Dahil ang katotohanan, ang Diyos ang kumikilos sa kanyang simbahan at tayo ay instrumento lamang. Ang problema sa maraming naglilingkod sa Panginoon, lagi tayo nagtitiwala sa kaya nating gawin. Hindi na tayo minsan nagtitiwala sa Panginoon. At kung tayo ay magsimula ng magtiwala kung anong kaya nating gawin sa ministry, doon ang pagbagsak natin. Pero dito, in-acknowledge ni Pablo yung aking paglilingkod, ito'y sa pamamagitan lamang ng epektibong pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, in-acknowledge ni Pablo na ang kanyang ginagawa sa ministry, ito'y dahil lamang sa pagkilos ng Diyos. Now, in verse 8, now, before that, yung effectual working of God, he further explained it in verse 20 of chapter 2. Basahin po natin yung Ephesians 3:20. Ephesians 3:20, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, read. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So dito, it's Ephesians 3:20, yung effectual working of God is further explained. Ibig sabihin, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Just think about na ikaw ay naglilingkod at alam mo na ang Diyos na nagsugo sa iyo at nagpadala sa iyo sa ministry, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na ating hihingin sa Kanya. That is the explanation na tinutukoy ni Pablo na kanyang ministry is according sa effectual working of His power. Another passage is the book of Colossians. Go over in Colossians 1:29. Colossians 1:29, basahin po natin ng sabay-sabay ang Colossians 1, verse 29. Ready? Read. Wherefore, I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. So, pansinin nyo, in-acknowledge ulit dito ni Pablo na siya'y nagtatrabaho, striving according to God's working. Ako ay kumikilos katulad ng pagkilos ng Diyos. Ibig sabihin, naka-align ang paglilingkuran ni Pablo sa pagkilos ng Diyos. Kaya, it explain bakit nagagawa ni Pablo yung mga ginawa ni Pablo in his life and ministry. Bakit nagawa ni Pablo mag-endure ng suffering in the ministry? Dahil naglilingkod siya ayon sa pagkilos ng Diyos. So, that's one thing na binanggit dito ni Pablo. In verse 8, in order to highlight yung grace ng Diyos na ibinigay sa kanya, dito minention ni Pablo kung ano ang iniisip ni Pablo sa sarili niya in comparison sa mga ibang mananampalataya. Now, nabanggit kanina in verse 7 na yung ministry niya ay ayon sa regalo ng biyaya ng Diyos. In order to highlight yung biyaya ng Diyos, binanggit dito ni Pablo sa mga taga-Ephesians kung ano ang tingin niya sa sarili niya.
Tingin ba ni Pablo siya ang pinakadakila sa lahat ng mananampalataya? Tingnan natin. Sabi ni Pablo in verse 8, "Unto me," meaning sa akin ibinigay yung ministry na pagiging minister, "who am less than least of all saints, is this grace given." Now, tingnan niyo po, sa paningin ni Pablo, siya ang pinakamababa sa lahat ng mananampalataya. The word saints is the title for the believers, meaning set apart. Saints, siya ang pinakamababa sa lahat ng mananampalataya, and sa akin, ibinigay yung grace na maging minister ng mystery. Now, dito hinighlight ni Pablo na hindi siya karapat-dapat. Siguro nasa isip ni Pablo, bakit hindi na lamang si Peter ang ginamit? Bakit hindi na lamang ibang apostol? Bakit hindi na lamang ibang Kristiyano ang ginamit? Pero ito ay pagpapakita na ang Diyos ay mabiyaya sa akin. Imagine niyo, probably sabi ni Pablo, hindi ako karapat-dapat na gawing lingkod ng Diyos. Pero sa akin ibinigay yung biyaya, kaya ako ngayon ang minister at lingkod ng Diyos. Now, in 1 Timothy 1, hinighlight uli ni Pablo yung biyaya ng Diyos in relation sa kanyang ministry. Sa kanyang sulat kay Timothy, he magnifies the grace of God by claiming that he is the chief among sinners. Hindi lamang siya pinakamababa sa lahat ng Kristiyano, in-acknowledge ni Pablo in 1 Timothy 13, tingnan niyo po, in verse 12, "And I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." The same thing na binanggit niya sa Ephesians chapter 3, verse 13. Sino siya? "Who was before a blasphemer, and a persecutor, and an injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." Verse 14. "And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love, which is in Christ Jesus." This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Anong tingin ni Pablo sa kanyang sarili? "Of whom I am chief." Meaning, ibig sabihin, hindi lamang siya ang pinakamababa sa lahat ng Kristiyano, kundi in-acknowledge ni Pablo sa lahat ng makasalanan, ako ang nangingibabaw. Kung paano siya naging blasphemer before siya maligtas, paano siya naging injurious, persecutor ng church, in-acknowledge ni Pablo, hindi lamang akong pinakamababa sa lahat ng Kristiyano, ako ang pinakamataas sa lahat ng makasalanan. At ngayon, ako ay ginawang minister ng Diyos. Ano ang nag-i-explain doon? Ini-explain lamang doon na ang biyaya ng Diyos. So, tingnan nyo kung paano ginamit ni Pablo yung kanyang sarili upang i-highlight na hindi siya deserving sa ministry na kanyang tinanggap. Ng lahat ng kanyang ministry na natanggap mula sa Panginoon ay biyaya lamang to ng Diyos. Bakit ako binigyan ng Diyos ng gantong klaseng trabaho at ministry? Bakit ako binigyan ng Diyos ng gantong privilege na maglingkod sa Kanya? Ako ang pinakamababa sa lahat ng mananampalataya at ako ang pinakadakila sa lahat ng makasalanan. Why, Lord? Bakit mo binigay sa akin itong ministry nito? Ang sagot, the grace of God. Yung kindness or favor na ibinibigay ng Diyos sa tao. At yun ang pagpapakita ng biyaya ng Diyos dito. Now dito, in the succeeding verses, so hinighlight dito ni Pablo ang biyaya ng Diyos in verse 7 and 8. And in verse 8 hanggang 13, dito dinescribe ni Pablo ngayon ano ang ministry niya, ano ang trabaho niya, ano ang goal niya sa kanyang buhay. Now tandaan ninyo, going back in Acts 9 verse 15 to 16, basahin po natin muli ito. Acts 9 verse 15 to 16. Ready? Read. "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake." So dito, ito pong Acts 9, ito po yung commission ng Diyos kay Pablo. Tandaan, kung titingnan niyo po ito, kung i-digest natin itong commission ng Diyos kay Pablo, magiging witness si Pablo sa tatlong audience.
sa tatlong group. Gentiles, Jews, and rulers. At nagawa ni Pablo yon. At dito, hindi lamang doon, magsasuffer siya sa pangalan ng Panginoon. Yan ang commission ng Panginoon kay Pablo. But in Ephesians 3, dito dinescribe ni Pablo paano niya ginawa yon. Paano yung kanyang ministry at ano yung purpose ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. In verse 8, mapapansin nyo, yung huling bahagi ng verse 8, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So dito, binanggit ni Pablo dito, sabi ni Pablo, I was made a minister that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So unang description ng paglilingkod ni Pablo, ginawa siyang minister ng Panginoon upang ipangaral sa mga hintil ang hindi mahanap o hindi masaliksik na yaman ng ating Panginoong Kristo. Upang ipangaral yung unsearchable riches of Christ. Na ano pong ibig sabihin nito? Yung verb na preach in verse number 8 is euangelisastai in Greek. It means to bring good news. Sabi ni Pablo, part ng kanyang job description or ministry description, kaya siya naging minister, ito yung aking job description. Ito yung aking gagawin. Ipapangaral ko, the word preach means to bring good news. That's the word preach na ginamit dito ni Pablo. To bring good news sa mga Gentiles, ang unsearchable riches of Christ. Ano ang tinutukoy dito ni Pablo na unsearchable riches of Christ? Yung unsearchable riches of Christ, ito yung kayaman na hindi mo masukat na pwedeng ma-enjoy ng mga Gentiles kay Hesus Kristo. Ano yun? According sa context, ito yung mystery that the Gentiles should be fellow heirs. That the Gentiles would be of the same body. That the Gentiles will be partakers of His promise. Yan ang pinangaral ni Pablo. Ibig sabihin, siya yung inutusan ng Diyos, siya yung servant ng Diyos upang ibigay ang mabuting balita. The word preach is to bring good news na ang mga Gentiles pala ay pwedeng maging kabahagi ng plano ng Diyos. Remember last week, ano ang pananaw ng Old Testament patungkol sa mga Gentiles? Hindi nila alam na ang mga Gentiles ay magiging kabahagi ng plano ng Diyos. And Paul was made a minister ng Diyos upang ibalita ito. Kaya pala si Pablo ay pumupunta sa mga Gentiles. Halimbawa, sa Syria, Cilicia, Galatia, Macedonia, Asia. Pinuntahan ni Pablo yung mga bayan na yun. Ano ang kanyang layunin? Upang ibalita na ang mga Gentiles ay kasama sa plano ng Diyos. Na mayroong mystery na inireveal ang Diyos sa kanya. At ang Gentiles, kung siya ay maliligtas at mananampalataya, pwede siyang maging kabahagi ng plano ng Diyos. So, ito ang nag-explain, itong katotohanan na to, it refers to dun sa binanggit niya in Ephesians 3:2 na if ye have heard, Ephesians 3:2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you are. Yun yung tinutukoy ni Pablo dito, na meron siyang stewardship of the grace of God. Ano yung tinutukoy dito ni Pablo na stewardship of the grace of God? Na ipapangaral niya ang mabuting balita sa mga Gentiles. Yung unsearchable riches of Christ. Yun ang tinutukoy ni Pablo in Ephesians 3:2 na ako, natanggap ko yung dispensation of the grace of God. Now, ano Pablo yung dispensation of the grace of God? Na ako ang gagamitin ng Diyos upang ipangaral ang unsearchable riches of Christ sa mga Gentiles. So yun yung tinutukoy dito ni Pablo, na pagiging minister ng Panginoon. Now, ang ministry dito ni Pablo is to preach the unsearchable riches of Christ. Now, tingnan natin yung Colossians 1. In Colossians 1, verse 25 to 27. Colossians 1, 25 to 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Colossians 1, 25 to 27. Ready? Read.
whereof I was made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God, even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So dito, binanggit din ni Pablo in Colossians 1, yung binabanggit niya in Ephesians 3, na siya ay ginawang lingkod ng Diyos, ng mystery, na nagpapakita na ang mga Gentiles ay may enjoy ang yaman ng Panginoong Kristo. Now, yung unsearchable riches of Christ, na tinutukoy po ni Pablo in Ephesians 3, ito po yung yaman na hindi mo masukat, na pwedeng ma-enjoy ng tao kay Kristo. Unsearchable riches of Christ that a person can enjoy in Christ. Now, tanong ko po sa inyo, question, do you enjoy right now the unsearchable riches of Christ? Na yung unsearchable riches of Christ dito na tinutukoy, halimbawa po, tingnan nyo in Ephesians 1, one of the example ng unsearchable riches of Christ, yung wealth na pwedeng ma-enjoy ng Kristiyano kay Jesucristo. Halimbawa, in Ephesians 1, Ephesians 1:17 and 18, sabi dito ni Pablo, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know the hope of His calling and what is the riches of the glory of His inheritance in the saints. So tinutukoy dito ni Pablo yung yaman na pwedeng ma-enjoy natin sa ating Panginoong Kristo. Now, in application, ano yung yaman na pwede nating ma-enjoy? Halimbawa, yung pangako ng langit, yung pangako ng kaligtasan, yung pangako na ang sabi ng Panginoon, kung nasaan ka, kung nasaan ako, ay dudu din tayo. Ano yung pangako ng pag-asa na muli niyang pagbabalik? Yung pangako na ang Panginoon ay nananahan sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Yung pangako ng mga salita niya. Yun ang mga yaman na pwede nating ma-enjoy. Yes, probably sa paningin ng mundo, parang walang kwenta yon. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya at tunay kang ligtas, makikita mo yung unsearchable riches of Christ. Na kung ikaw halimbawa ay merong suliranin, kung meron kang problema at titingnan mo ang yaman na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kalingkingan lamang yung problema na nararanasan mo. Ito yung tinutukoy ni Pablo na ipinapangaral niya sa mga Gentiles. At kung ikaw ay ligtas right now, you enjoy the unsearchable riches of Christ. Now dito, not only to preach the unsearchable riches of Christ, that's one of the description of His ministry. Pangalawang description po ng kanyang ministry is binanggit niya dito in verse 9. Verse 9 says, and to make all men see. So, kung i-highlight niyo po sa inyo pong mga Bible, in this passage, there are two description of His ministry. Una, to preach, that He should preach among the Gentiles, that's first. At pangalawa, and to make all men see. Ano yung tinutukoy dito ni Pablo ng kanyang description ng kanyang ministry? And to make all men see what is the fellowship or participation of the mystery, referring sa mystery na ating nakita last week, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So pangalawang description dito ng kanyang ministry is upang makita at malaman ng lahat ng tao, lahat. Hindi lamang po ito nagpapatungkol sa lahat ng tao. Yung word na all in verse 9, the word all there is panta in Greek, ibig sabihin po nun ay lahat. Napansin niyo po na yung men ay naka-italize, ibig sabihin wala po yun sa original. Pero according sa context, ang tinutukoy po ditong all, hindi lamang to sa lahat ng tao. Even yung mga anghel ay kasama sa audience at recipient ng ministry ni Pablo.
Now, tinutukoy dito ni Pablo, ginawa siyang minister ng Panginoon upang makita ng lahat ano yung participation or fellowship of this mystery. Tandaan po ninyo, tulad ng nakita natin last week, yung mystery na ibinigay ng Diyos kay Pablo, hindi ito alam in previous ages. In fact, sabi dito ni Pablo, in the beginning of the Word, from the beginning of the Word, had been hid in God. Yung mystery na ito, simula nung nilikha ng Diyos, ito'y nakatago sa Diyos. Hindi ito alam ng anghel. Hindi ito alam ng Satanas. Hindi ito alam ng mga fallen angel. Hindi ito alam ng ibang apostol. At dito sinabi ni Pablo, ginawa akong minister or servant ng Diyos upang makita ng lahat yung participation or fellowship of this mystery. Dito, pinakita ni Pablo na ginawa siyang minister ng Panginoon upang iproklama yung mystery plan of God. Mystery plan of God. Yung participation or fellowship of the Gentiles. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos si Pablo upang iproklama ang mystery na kanyang nireveal sa kanya. At yun ang trabaho ni Pablo. Dito, he further explained or described the mystery of Christ. Binanggit dito na yung mystery ay itinago ng Diyos sa kanya from the beginning of the Word. Now, i-compare natin halimbawa yung Ephesians 1. Basahin po natin ng sabay-sabay yung Ephesians 1, 9 and 10. Ephesians 1, 9 and 10. Ready? Read. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath proposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So dito pinakita ni Pablo, nakita natin na yung mystery ay nakatago sa Diyos from the beginning. At walang sino man ang nakakaalam. At dito sa verse Ephesians 1, 9 and 10, ito'y ipinaalam sa atin sa pamamagitan ni Pablo. Ibig sabihin, si Pablo ang pioneering spokesperson ng Diyos about this plan. Na meron palang plano ang Diyos na igagather ng Diyos not only the Jews, including the Gentiles that who would repent and believe sa Kanya, at magiging kasama sila sa plano ng Diyos. At si Pablo, kaya natin alam right now yung kalooban ng Diyos na ito is primarily because of Apostle Paul. Dahil siya ang ginamit ng Diyos to make all see, to make all men see. Now to the extent, sabi dito ni Pablo, going back in Ephesians 3, to the intent, meaning in order to expound the purpose of his ministry upang palawakin yung purpose ng ministry niya na to make all see, binanggit dito ni Pablo in Ephesians 10, sabi niya, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Tandaan niyo po, yung mystery na ating pinag-uusapan, nakatago to sa Diyos from the beginning. In fact, hindi ito alam ng mga propeta ng Old Testament, hindi ito alam ng ibang apostol ng time ni Pablo, which is later on naalaman din nila. Hindi din ito alam ng mga anghel. Lahat ito ay nakatago sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, bahagi ng kanyang ministry, even yung mga principalities and powers in heavenly places. Yung principalities po dito and powers in heavenly places, it refers sa mga angels na nasa langit. At yung mga fallen angel na paikot-ikot dito sa mundo. Tandaan nyo, hindi nila alam ito. Hindi alam ni na Lucifer, hindi na Satan, na ng mga anghel sa langit, na ang mga Gentiles pala ay magiging kabahagi ng plano ng Diyos. Hindi nila alam yun. Kaya ang sabi dito ni Pablo, alam niyo ba, Ephesians Church, na yung mga angels, probably umaattend sa church ninyo upang malaman itong plano ng Diyos. To the intent that now, ibig sabihin, nung time na sinulat ni Pablo, now ang mga anghel, they go to your church, sa Ephesus Church, upang makita nila at malaman nila yung manifold wisdom of God. Just think about that. Habang nag-gather probably ang Ephesians Church, yung mga
demonic beings, mga fallen angel, at yung mga heavenly angels ay nakaupo sa kanilang congregation upang malaman yung mystery nito. Just think about how interesting it is. Na imagine niyo probably si Timothy, yung time ni Timothy, habang si Timothy nangangaral, hindi nila alam na may mga angels palang nakikinig sa kanila. Anong layunin ng mga angels na to? Kasi hindi nila alam yung plano ng Diyos na ito. At dito, yung manifold wisdom. Now, also Peter, before that, Peter also reveals in 1 Peter 1:12, tingnan niyo po, yung truth na ito na ang mga angel ay interested sa kaligtasan ng mga Gentiles. In 1 Peter chapter 1 verse 12, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 Peter 1:12, ready? Read. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Dito ipinakita din, hindi lamang si Peter ang nagsabi, hindi lamang si Paul ang nagsabi na mga angels, fallen and heavenly angels ay umaattend ng church upang malaman ang kaligtasan na pinalano ng Diyos. Even si Pedro also, sabi niya dito, the angels desire to look into. Gusto nilang malaman, wait, ang Diyos ay magliligtas hindi lamang mga Hudyo, even ang mga Gentiles ay ililigtas ng Diyos. So yung mga angels, they're interested about this soteriological truth. At dito, pinakita ni Pablo dito na yung mga angels, they're interested to know the manifold wisdom of God. Yes, alam natin, kilala na, namamasdan ng mga anghel sa langit ang Diyos every time dahil alam natin they are all in heaven ang Diyos. Pero one interesting thing here, hindi alam nila ang mystery na ito. At nung nireveal ng Diyos kay Paul at sa ibang apostol yung mystery na ito at ipinangaral ni Pablo sa Ephesians Church at yung Ephesians Church ngayon ay nangangaral about this mystery, yung mga angels, they attend and they go to the Ephesians Church just to know this truth dahil hindi nila alam to. Sabi ni Peter, yung mga anghel, meron silang desire to look out unto this. Yung manifold wisdom of God. Ano yung manifold wisdom of God? Ito, yung word na manifold, it means great variety of wisdom of God. Dito, this is very interesting. Yung manifold wisdom of God, it refers to the much varied wisdom of God to save and include the Gentiles in His plan. Yung manifold wisdom of God, ito yung variety of wisdom of God na ginawa ng Diyos, the redemptive plan of God, na ginawa ng Diyos upang ang tao ay ma-reconcile sa Kanya. Upang ang tao ay maging kabahagi ng plano ng Diyos. Now think about this. Alam natin po na ang Diyos po ay makatarungan at just and righteous, makatarungan at matuwid na Diyos. At alam natin, dahil sa kanyang katangian, we all deserve hell. We don't deserve hell. At sa paningin ng mga anghel, okay, yan ang katangian ng Diyos. Ang mga tao pupunta ng impyerno dahil makasalanan ng tao. Pero hindi alam ng mga anghel na meron palang redemptive plan ng Diyos. Na ang bugtong na anak ng Diyos ay pupunta dito sa lupa. Alam nila, yung ibang points noon, dahil nireveal ng Diyos in the Old Testament that the Messiah would come to suffer, Isaiah 53. Pero to the extent na yung mga Gentiles ay kasama sa kaligtasan ibinigay ng Diyos. To the extent na ang mga Gentiles ay mare-reconcile sa mga Hudyo. To the extent na ang mga Gentiles at Hudyo ay magiging kabahagi ng future plan ng Diyos, yun ang hindi alam ng mga anghel. Kaya meron silang desire to look unto. Tinawag na ni Pablo itong
Manifold wisdom of God. Bakit manifold wisdom of God? Dahil kung titingnan nyo yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, paano na-satisfy yung righteousness and justice ng Panginoon? At the same time, ipinakita ng Diyos yung kanyang mercy and love. At the same time na nakapako ang Panginoong Kristo. Nung nakapako po ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng attributes ng Diyos ay na-satisfy. Meaning, ibig sabihin, hindi na bali ang righteousness at holiness ng Diyos at justice ng Panginoon. Bakit? Dahil ang Panginoong Kristo ang nag-fulfill at nag-satisfy ng galit ng Diyos. Pero at the same time, yung mercy and love ng Panginoon sa tao ay naganap din. Dahil ang mga tao ngayon ay pwede nang maligtas dahilan sa ginawa ng Panginoong Kristo. Na kung titingnan natin to at even sa mga paningin ng mga anghel, ito ay manifold wisdom of God. The redemptive plan is great variety of wisdom. Paano ginawa ng Diyos yun? Imagine niyo to. Ang katuwiran ng Diyos, ang nagtutulak, ang nagsasabi sa Diyos, itapon ang makasalanan sa impyerno. Hindi papayag ang katuwiran ng Diyos at kabanalan ng Diyos na tayo pumunta sa langit. Dahil tayo'y makasalanan, ang Diyos ay banal. At yung katuwiran ng Diyos, ang magsasabi lagi sa Diyos, ang tao, dapat siyang magdusa sa impyerno. Hindi natin pwedeng tanggalin yan sa Diyos. Yan ay attribute ng Diyos. Pero, ang habag at pag-ibig ng Diyos ang nagsasabi sa Diyos, hindi dapat ang tao pumunta sa impyerno. Napansin nyo yung contradiction na yan ng attribute ng Diyos? Paano niresolba ng Diyos yun? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na napako sa krus. Hindi nabali ang katuwiran ng Diyos, hindi nabali ang pag-ibig ng Diyos at the same time, nung si Jesucristo ay napako sa krus. At yun ang tinutukoy dito ni Pablo, manifold wisdom of God, na plano ng Diyos sa kaligtasan. At very interesting, ang mga angels, they're interested of it. Now in verse 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, yung palang ginawa ng Panginoong Kristo sa krus, yun pala ay pinalano ng Diyos simula pa lang. Ibig sabihin, bago nilikha ng Diyos ang langit at lupa, bago yung Genesis 1:1, nakaplano na ang pagkamatay ng Panginoong Kristo. Go over in Revelations 13:8. Revelations 13:8. Revelations 13:8. In Revelations 13:8, sabi dito ni John the Beloved, and all that dwell upon the earth shall worship Him whose name are not written in the book of life of the Lamb, that's the Lord Jesus Christ, is slain from the foundation of the world. Ang Panginoong Kristo, kailan napako ang Panginoong Kristo? 2,000 years ago. Pero sa paningin ng Diyos, from the foundation of the world, bago pa man likhain ng Diyos ang langit at lupa sa harapan ng Diyos, napaslang na ang Panginoong Kristo. Yun yung tinutukoy dito ni Pablo in Ephesians 3:11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Na bago pa man likhain ng Diyos ang lahat, pinalano ng Diyos na ma-save ang mga tao. At dun interested ang mga angels. Verse number 12, Ephesians 3:12. Dito, in-explain ni Pablo na meron tayong boldness and access sa Panginoon, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Dito, the word boldness means freedom in speaking. The phrase access with confidence, it means the act of bringing with the reliance. Sa ngayon, dahilan kay Jesus Christ, meron tayong freedom of speaking. Ibig sabihin, pwede tayong magsabi ng ating mga panalangin sa Panginoon right now, at meron tayong access with confidence, meaning yung act of bringing na meron pagtitiwala, dahilan kay Jesus Christ. Verse number 13, Paul here, he concluded by exhorting the Ephesians believer not to faint in his tribulation. Verse 13,
Wherefore I desire that you faint not at my tribulation for you, which is your glory. So dito, in verse 13, Paul concluded, yes, nakakulong ako right now, pero in-explain ko sa inyo yung mystery, in-explain ko sa inyo kung bakit ako, anong ministry ang meron ako, at binanggit ko sa inyo ano ang kalooban ngayon ng Diyos, na ginamit ako ngayon ng Diyos upang malaman niyo yan. Because of that, Ephesians church member, this is what I desire. I desire that ye faint not. Meaning, huwag kayong manghina. Nakakulong ako dito, alam ko, nagsusoro kayo, nalulungkot kayo sa aking tribulation, pero after explain what I am doing, and the reason why I am incarcerated here at Rome, don't faint, huwag kayong manghina. The word faint means to be weak at my tribulation. Bakit? Kasi, sabi ni Pablo, yung verse 13, yung huling bahagi ng verse 13, which is your glory. Ibig sabihin, kung hindi ko ginampanan ang aking ministry, wala kayo ngayong kaligtasan probably ngayon. Hindi kayo ngayon siguro nagluluwalhati sa Diyos. So, the way na in-encourage ni Pablo, ipinakita ni Pablo yung kanyang ministry upang ang mga Ephesians church member hindi mag-worry. So that they would glorify God for their salvation. Pinakita dito ni Pablo na yung tribulation na nararanasan niya is for you. Sabi ni Pablo, tribulations for you, meaning for the benefit of the Ephesians believer. Kaya ako ngayon nagsasuffering dito sa kulungan is for your benefit. Kasi tingnan nyo, Ephesians Church, kung hindi ko sinunod ang utos sa akin ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, probably hindi kayo na-save. Probably hindi kayo ngayon naglilingkod sa Panginoon. Probably hindi kayo ngayon nag-glorify sa Panginoon. So, that's why Ephesians Church, I desire na huwag kayong manghina. Huwag kayong manghina sa aking kalalagayan. And that's the context of Ephesians 3. Yung mga church members, nag-worry sila, nangihina sila, after explaining the truth about Paul's ministry, ang encourage niya, huwag kayong manghina. That's the context dito. Pero anong natutunan natin dito after knowing this? So we understand yung ministry ni Pablo. How una, yung biyaya ng Panginoon. Now, pwede bang magmayaman? Sa tingin ninyo, ang tanong ko, pagdating ba sa langit, si Pablo ay magmamayabang na, kayong mga Pilipino, kayong mga nasa tuktukan na ngayon nasa langit, kaya kayo ngayon nasa langit kasi 2,000 years ago, naglingkod ako. Pwede bang sasabihin kaya ni Pablo? No, kasi hinighlight niya dito na siya ay naging minister ng Panginoon dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So, we understand who Paul is by these passages. Ano pa? Nakita din natin ngayon yung dalawang description ng kanyang ministry. Yung ipangaral sa mga Gentile, yung enjoyment, yung unsearchable riches, na pwedeng ma-enjoy natin. Ngayon, nalaman na ba natin yung unsearchable riches of Christ? Yes! Even na hindi tayo direct na nakausap ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, sa pamamagitan ng mga churches na perpetuate hanggang sa ating panahon, nalaman natin yung unsearchable riches of Christ. Now, successful ba si Pablo sa unang description ng kanyang ministry? Yes, it is successful. Pangalawang description, to make all see the mystery. Ngayon, alam na ba natin ang plano ng Diyos? Alam na ba natin ngayon sa ating panahon na hindi lang pala mga Gentiles ang masisave? Alam na natin through the letter na ating nakita. Alam na ba natin ang plano ng Diyos sa atin? Na tayo ay kapwa tagapagmana ng Diyos kung ikaw ay saved? Alam na ba natin na tayo kasama sa isang katawan? Local church ng Panginoon? Alam na ba natin na tayo partakers ng pangako ng Panginoon? Nakita na ba natin yan? So, ang tanong, successful ba si Pablo sa kanyang ministry? He is successful. Kaya nga, dito makikita natin bilang challenge sa ating lesson, ang challenge dito is, ang tanong, saan at anong agency ang ginagamit ngayon ng Panginoon upang mag-perpetuate yung katotohanan ito? Sa church. Now, tandaan niyo po, hindi lahat ng tao alam ang ginagawa ngayon ng Diyos. Hindi alam lahat ng tao
ang ginagawa ngayon ng Diyos? Ano yung plano ng Diyos ngayon? Ano yung mystery na kanyang purpose, na kanyang ino-operate ngayon? Hindi nila alam yon. Ang tanong, saan nila malalaman ito? Kundi sa church. Sabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 3, na ang church ang pillar and ground of truth. Anong application ito? Implication ito sa atin. Church, kahit maliit tayo, tandaan nyo, tayo ang pillar and ground of truth. Anong tinutukoy dito, Brother RJ, ng pillar and ground of truth? Yung pillar is the proclamation of truth. Kapag ka ang building ay maraming pillar, ito ay nagiging proclamation sa kagandahan ng building. At ganun din, ang simbahan ngayon ang nagpoproklama ng katotohanan. Paano mag-perpetuate, paano magpapatuloy yung purpose ni Pablo na makita ng lahat ang plano ng Diyos? Dahil kasi, halimbawa, magtanong ka ng tricycle driver dyan, alam mo ba ang ginagawa ngayon ng Diyos? Alam mo ba yung mystery that the Gentiles should be fellow heir? Hindi nila alam yun. Ngayon, ang tanong, paano ngayon nila malalaman yun? Through the church, if we will proclaim this truth. And that's, now, ang implication nito is, the ball now is in our hand. Yes, patay na si Pablo long ago, pero it's now our responsibility to perpetuate this truth as a pillar of truth. Not only that we are the pillar of truth and ground of truth. Ano yung ground of truth, Brother RJ? Meaning, sa church, mapoprotektahan ang katotohanan na ito. The pillar is proclamation, the ground is the protection ng truth. Tandaan niyo po, yung katotohanan nito, pwede itong mawala. Pwede itong mawala. Kung halimbawa, hahayaan natin na gumamit tayo ng ibang version ng Bible, later on, magdigising tayo yung mga truth na sinulat ni Pablo 2,000 years ago, pwede na itong mawala. Yung plano ng Diyos, parang katulad halimbawa, yung mga blood na word sa original, ginawa na lamang death. Hindi na natin alam yung blood sacrifice ng Panginoong Kristo. Pwedeng mawala ang truth. Kaya responsibility din natin yung protection ng truth. That is the pillar and ground of truth. You and I, church member, are responsible in proclaiming and protecting the truth. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat Panginoon sa inyo pong salita na aming napakinggan. Salamat sa kabutihan at katapatan po ninyo. Pinupuri namin kayo, Ama, sa pagpapakita ng ministry po ni Pablo at kung paano kami naging beneficiary or tagapagtanggap ng ministry po ni Pablo. Salamat, Ama, dahil ang mga Gentiles ay inyo pong kasama, inyong isinama sa inyo pong mga plano. Salamat, Panginoon, dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, kami, Panginoon, ay kabahagi ng plano po ninyo. Salamat, Panginoon, sa mensahe at challenge na aming nakita. We're praying, Ama, sa aming pong panahon, tulungan niyo kami, Ama, to continue to proclaim the truth sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan na hindi alam ang plano po ninyo. We pray, Ama, na bigyan kami ng tulong, na maging witness, Panginoon, sa kanila, to present the gospel so that they would know and understand your will and plan for their lives. We pray, Ama, na tulungan niyo din kami to protect the truth, Ama, ng mga katotohanan nito dahil alam namin, isang generation lamang, pwede pong mawala ang katotohanan, Panginoon. But we pray, tulungan niyo kami to fulfill as the pillar and ground of truth ng simbahan. Sa ngalan, Panginoon, ng aming Panginoong Kristo, Amen. Salamat po. We are dismissed.